Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa series ng ating mga mensahe at napagbulayan na po natin kung ano ang sanlibutan. At sinasabi sa 1 John 5:19 na ang sanlibutan po ay tumutukoy sa masamang takbo ng mundo o kalakaran at masamang pagpapahalaga ng tao. Noong nakaraang linggo po ay pinagbulayan natin ang tungkol sa mga paalala sa pag-ibig sa sanlibutan. Una, huwag daw po nating ibigin ang sanlibutan. Pangalawa, huwag nating gayahin ang mundo o ang tinatakbo ng mundong ito. At pangatlo ay layuan natin ang mundo. Ngayong umaga naman po ay pagbubulayan natin ang tungkol sa katanungan na bakit nagiging kaaway ng Diyos ang umiibig sa sanlibutan. Maari kaya pong mangyari na tayo ay maging kaaway muli ng Diyos? Maari po kaya yun? Gayon tayo ay kaibigan na ng Diyos ay magiging kaaway tayo bang muli? Ganito po ang sinasabi sa Filipos chapter 3 verse 18. Makibukas po kayo sa Filipos chapter 3 verse 18. Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon, at ngayon luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinat na nila, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Maaari at marami po ang namumuhay na kaaway ng Diyos dahil iniibig ng iba ang sanlibutan. Matinding paalala po sa atin na hindi tayo exempted na mangyayari ito sa atin. Kaya palagi natin bantayan po ang ating mga puso. Kung sino ang masigit na iniibig, ang Diyos ba o ang sanlibutan? Palagi tayong dadako sa pagsisiyasat ng ating mga puso na baka hindi na natin namamalaya na mas iniibig na natin pala ang mundo kaysa sa Diyos. Kapag iniibig natin ang higit sa lahat ang Diyos, kaibigan tayo ng Diyos. Ngunit kapag iniibig naman natin ang higit ang sanlibutan, nagiging kaaway tayo ng Diyos. Dahil ang hilig po ng laman, ang dinidiyos, sa halip na ang Diyos at ang dapat ikahiya, ay ikinararangal pa. Isang bagay ang tiyak, kung magiging kaaway ang Diyos, tiyak po ang kapahamakan. Kung magiging kaaway natin ang Diyos, tiyak na yun ay kapahamakan. Mapapahamak ang kaluluwa sa impyerno. At natatandaan niyo po ba ang asawa ni Lot na nagbilin ang anghel na huwag lilingon? Kapag lumingon, ay tiyak na mamamatay. Ngunit lumingon nga at siya'y namatay. Maari nating ipalagay na hindi niya kayang talikuran o iwan ang mga bagay sa sanlibutan. Yung paglingon ng asawa ni Lot ay nangangahulugan na hindi pa niya kayang talikuran o iwan ang anumang bagay sa sanlibutan. Parang mas mahalaga pa ang pag-ibig sa sanlibutan kaysa sa kanyang buhay. Isa pa din po si Demas na nahumaling. Sinasabi doon sa 2 Timothy chapter 4, verse 10, iniwan na ako ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. Pumunta siya sa Thessalonica. Si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito sa Dalmacia. Sa ibang salin sinabi, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Huwag natin silang tularan, ang mga alagad na umiibig sa Diyos at namumuhi sa sanlibutan ang tularan natin. Minsan po ba, naiisip natin na ang damot naman ng Diyos? Ayaw niya nakikibahagi tayo sa mundo. Gusto niya ay humiwalay tayo sa mundo. Makibasa din po kayo sa akin sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18.
Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 14 and 18. 14 to 18. Si Pablo po ay nagsimula sa pagsasabing, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliwan? Kaya malinaw po ang dahilan ng Diyos kung bakit tayo pinalalayo o pinaiiwas sa mga hindi sumasampalataya. Dahil hindi pwedeng magsama ang liwanag at ang dilim, ang kalikuan at ang katuwiran. Kung papaanong yun ang naunawaan natin sa Ebanghelyo, na hindi pwedeng magsama ang Diyos na banal at ang taong makasalanan. Sila ay dalawang magkakontrang bagay at hindi man pwedeng halintulad o ipagdikit. Kung magsasama sila, dalawa lamang ang maaaring maging resulta. Palagi sila mag-aaway at magbabanggaan o mahawa ang isa sa isa at maging katulad na lamang sila. Yun ang maaaring mangyari. Mag-agree lamang sila kung ang isa ay lumubay sa kanyang paniniwala at makigaya na sa isa. Mabuti nga kung ang katuwiran ang mananaig at ang kadiliman ang magwagi. Dahil tayo po ang templo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mahahawa tayo sa masamang takbo ng mundo, kaya inuutusan tayo na lumayo sa kanila, humiwalay sa kanila, huwag humipo ng anumang marumi. At iyon pa yung utos ng Diyos. Kung susunod tayo sa Diyos at magpapakalinis tayo, tatanggapin tayo ng Diyos. Siya ang magiging Diyos natin at tayo ay magiging mga anak niya. Hindi tayo maaaring tanggapin ng Diyos at hindi tayo maaaring maging bayan at mga anak ng Diyos malibang mamuhay tayo sa kabanalan at katuwiran ng Diyos, hiwalay sa pamamaraan ng mundo. Sa Santiago chapter 4, verse 4, Santiago chapter 4, verse 4, ay ganito po ang sinasabi. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ang talata po ay hindi nagbigay ng kahit maliit na posibilidad na ang Kristiyano ay pwedeng makipagkaibigan sa sanlibutan. Wala pong sinabi sa talata, mga kapatid, na maaari kayong sumamba sa Diyos, maging kaibigan ng Diyos, and at the same time, ay makipagkaibigan sa sanlibutan. Wala namang pong ganoon sa talata. Malinaw po na sinasabi ng talata na hindi ba ninyo na alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya malinaw na kapag tayo nakikipagkaibigan sa sanlibutan, nagiging kaaway tayo ng Diyos. Sinabi ng talata na ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay automatic na kaaway ng Diyos. Hindi tayo pwedeng mga tuwiran. Panginoon, ay kaunti lamang naman po, ay saglit lang naman po. Ang anumang pangangatwiran na hindi exempted, dahil malinaw na sinasabi ng talata na automatic na tayo nagiging kaaway ng Diyos. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng laya na mamangka sa dalawang ilog. Hindi natin pwedeng ibigin ang sanlibutan and at the same time ay ibigin ang Panginoon. Kung sa Panginoon ka lang. Pwede bang sabihin mo yun sa iyong katabi? Kung sa Panginoon ka lamang, kapatid. Kung sa sanlibutan ka lamang. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Bakit ba hindi pwedeng magsama ang Diyos at ang mga anak ng Diyos at ang mundo? Kaya ngayong umaga po, ay pagbubulayan natin ang mga
punto sa katanungan, bakit ba ang umiibig sa sanlibutan at sa mga bagay sa sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? Una, dahil ang pag-ibig sa sanlibutan ay pagtataksil sa Diyos. Dahil ang pag-ibig sa sanlibutan ay pagtataksil sa Diyos. Ang sabi po sa Santiago chapter 4, verses 4 to 5. Santiago chapter 4, verses 4 to 5. Ang ganito. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay nagiging kaaway na Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ang Espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matitinding pagnanasa. Sa ibang salin sabi doon, napakarubdob ng pag-ibig sa Espiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya ng may kaagaw sa ating pag-ibig. Kaya napakatindi po ng pagmamahal ng Diyos sa ating espiritu. Iyong espiritu natin na ibinigay ng Diyos sa atin ay minamahal ng Diyos ng labis. Sabi po sa NIV, He jealously longs for our spirit. Kaya nasasabik ang Diyos sa ating espiritu at naninibugho siya kapag ang espiritong ito ay iba ang ginugusto. Ayaw niya na may kaagaw siya sa ating pag-ibig. Kapag kinakaibigan natin ang mundo at ang mga bagay sa mundo, nagtataksil tayo sa Diyos na nagmamahal sa atin ng labis. Minamahal niya tayo ng sobra-sobra, pero ang ginugusto naman natin at kinagigiliwan natin ay ang mga bagay sa mundo. Lubos tayong inamahal ng Diyos, pero yung love na dapat nating ialay at i-offer sa Panginoon, ay sa mundo natin ibinibigay, ibinabaling. Ang gusto ng Diyos ay siya din lamang ang ating mamahalin at wala tayong ibang mamahalin ng higit kesa sa Kanya. Kaya sa Exodus chapter 20, verses 4 to 6, at chapter 34, verse 14 ay sinabing, huwag tayong magkakaroon ng ibang dinidiyos dahil siya ay mapanibughuing Diyos. Kaya malinaw mga kapatid, hindi tayo pinaghuhula ng Diyos na kapag hindi natin siya inibig, ay magiging ganito. Kundi malinaw na sinasabi ng Diyos na siya'y mapanibughuing Diyos. He covets our love, devotion, and loyalty. Sabi po sa Mateo chapter 10, verse 37, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Napaka mapanibughuin po ng Diyos na kahit ang pagmamahal natin sa sarili nating mga magulang at mga anak ay ininibugho niya. Kaya kapag nakatuon na yung love natin doon sa tao, nakasama natin, nakakasalamuha natin, iyon ay naninibugho na ang Diyos. Gaano pa kaya mas naninibugo ang Diyos kapag iniibig natin ang mga bagay na makasanlibutan? Ano ba ang problema kapag iniibig natin ang sanlibutan? Ganito po ang sabi sa 1 John chapter 2 verse 15. Ano ang problema kapag iniibig natin ang sanlibutan? 1 John chapter 2 verse 15. Babasahin ko po siya sa English. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love for the Father is not in them. Pansinin po ninyo yung salitang love for the Father. Pag-ibig para sa Diyos Ama. Ang pag-ibig para sa Diyos Ama ay wala sa mga taong umiibig sa sanlibutan. Kapag iniibig po natin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan,
wala tayong pag-ibig sa Diyos. Ang puso po ng tao ay walang kakayanang umibig ng sabay sa dalawang tao o bagay. Wala po tayong kakayanan na iniibig natin ito and at the same time, iniibig din natin ito. Maghihilahan ang dalawa. Maninibugo ang isa. Kapag may iniibig na siyang iba, hindi na siya makakaibig pa ng isa pa ng kasing laki din ang pagmamahal niya para dun sa nauna. Kapag iniibig po ng tao ang sanlibutan, hindi na niya maiibig ang Diyos. Dahil ang kanyang pag-ibig ay nabuhos na sa sanlibutan. Nakatuon na sa sanlibutan. We cannot love two masters. We love one and hate the other. We serve one and despise the other. Yun po ang sinasabi ng Matthew chapter 6 verse 34. Kapag iniibig ng tao ang sanlibutan, ang Diyos na ang mababaliwala sa puso niya. Hindi po ba? Napapansin natin na kapag yung love ay ina-attach natin sa mundo, wala na tayong panahon na magbulay, manalangin, wala tayong panahon o wala na tayong nararamdaman na longing sa puso natin na asamin natin ang Diyos. Dahil may kahati sa ating pag-ibig. Itutulak palabas ng pagmamahal sa sanlibutan ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Maiitsapwera na ang Diyos. Kaya wag po nating lolokohin ang ating mga sarili, mga kapatid, na isiping parehas nating mamamahal ng sabay ang Diyos at ang sanlibutan. Iyon po'y kamangmangan. Niloloko lamang po natin ang ating sarili na kung sa ating palagay ay kaya nating pagsabayin yung pagmamahal sa sanlibutan and at the same time, ang pagmamahal sa Diyos. Maaring gusto mo parehas mahalin, pero alam mo sa puso mo na palaging nakahihigit ang pagmamahal mo sa isa kaysa sa isa. Kung sino ang pinaglalaanan mo ng higit na panahon at atensyon, iyon ang mas mahal mo. Kung sino ang pinaglalaanan mo ng higit na panahon at atensyon, iyon na ang mas mahal mo. I-check po natin ang ating mga puso. I-check po natin ang ating mga sarili. Saan na ba nakatuon ang aking atensyon? Sino ba ang mas matimbang sa akin? Sino ba ang mas pinag-aalayan ko ng mas maraming panahon? Na-enjoy ko pa ba ang Diyos? Namamahal ko pa ba ang Diyos? At kapag minamahal natin ang isa ng higit kesa sa isa, alam natin at ramdam natin na nagtataksil tayo sa isa. Mayroong nasasaktan. Bagamat nag-enjoy tayo dito, pero at the back of our mind, mayroong napipighati, mayroong nasasaktan, mayroong kumikirot sa ating puso na hindi dapat yan. Nakokonsensya tayo, nababagabag tayo. Ramdam po ito ng mga lalaking nagtataksil sa asawa. Kapag may minamahal na kayong iba, talagang nahi-hate natin ang isa. Talagang nadidespise o nababaliwala natin ang isa. At talagang napapahalagahan natin ang higit ang isa at natitikis natin ang isa. Talagang namimili tayo kung sino ang uunahin, sino ang ipapaghuli. At iyong naipapanghuli, ay pinapasyahan natin na iyon ang mamahalin ng mas kaunti at willing tayong isakripisyo siya kahit masaktan. Hindi mo sinasabing hate mo siya. Pero iyong katotohanan na siya ang isinasakripisyo mo para mapasaya ang isa ay katibayan na hate mo talaga siya. Dahil kung mahal mo siya, hindi mo siya sasaktan. Ayaw sana nilang saktan ang kanilang asawa, pero dahil may minamahal silang iba, hindi maaalis na masaktan talaga nila ng labis ang kanilang asawa. Kung ayaw nilang masaktan ang kanilang asawa, dapat huwag silang magmamahal ng iba. Kahit kakaunting pagmamahal lang na ibinigay natin sa iba, ay talagang nakakasakit sa puso at kalooban ng mga minamahal natin. Ganyan din po sa Diyos, mga kapatid. Dahil siya naman ay 100% na nagmamahal sa atin,
Isinakripisyo niya ang lahat. Ang inaasahan din niya sa atin at makapagpapasaya sa Kanya ay 100% din naman nating ibigay. Yung love at deserve ng Panginoon. Yung love na hindi nahahati. Yung love na walang kaagaw. Yung love na buong buo lamang na gusto niyang makita sa atin. Kung tayo nga ng mga imperfect at makasalanan ay humihingi ng 100% na pagmamahal sa mga taong minamahal natin, gaano pa po kaya ang Diyos na napaka-conditional ng pagmamahal sa atin? Sino po ang nakakaunawa ng pagmamahal ng Diyos? Hindi po ba hindi natin matarok? Hindi maabot ang ating isipan. Hindi natin lubos maunawaan kung bakit ganoon tayo minahal ng Diyos. At kung nare-realize po natin yun sa ating mga sarili, ganon din yung love na ibibigay natin sa Diyos. Kung tayo na tao ay nasasaktan, kapag may ibang minamahal ang ating mahal, ang Diyos pa po kaya ay hindi din masaktan? Palagi po tayong dumako sa realization na kapag ginagawa natin ang mga bagay, hiwalay sa Diyos, nasasaktan ba natin siya? Ang sabi po ng Exodus, siya ay mapanibughuing Diyos. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang mapanibughuing Diyos para babalaan tayo na huwag tayong gagawa ng anumang bagay na ikapapanibugho niya. Dahil sinabi na ng Diyos na mapanibughuin ako, iyon ay indikasyon sa atin na huwag na nating gagawin at tatangkain ang mga bagay na hiwalay sa gusto niya. Bakit nagiging kaaway niya ang mga taong umiibig sa sanlibutan? Ang sabi po sa Exodus chapter 20 verse 5, sabi po doon, huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos ang iyan sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuing Diyos. Pinarurusahan ko ang lahat ng ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na saling lahi. Ganon katindi. Kapag nanibugho ang Diyos sa atin, mga kapatid, hindi lamang basta magatampo ang Diyos. Hindi lamang basta abaliwalain tayo ng Diyos, kundi andoon ang kaakibat na kaparusahan. Na kapag ang lahat daw ng aayaw sa Kanya, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na saling lahi ay damay. Galan niyo po yun? Doon sa pagkakasala at doon sa maling ginawa lamang natin ay marami nang nadadamay. Ang pagkakaroon ng ibang dinidiyos ay itinuturing ng Diyos na pag-ayaw sa Kanya. Inaayawan natin ang Diyos. Gaano po kasakit sa puso ng Diyos na harap-harapan natin siyang inaayawan at tinatalikuran at ipinagpapalit sa iba. Kung tayo nga pong tao ay nasasaktan na kapag ang mga tao sa paligid natin, yung love na ibinibigay natin, hindi natutumbasan ng love na gusto natin, ay halos mawasak na tayo. Magpakamatay tayo. Gaano pa po kaya ang Diyos? Gaano kasakit sa puso ng Diyos na makita niya na yung pinag-alaya niya ng 100% na pagmamahal, na makikita niya sa mga taong pinili niya at iniligtas, ay ganoon lamang. Ang pag-ibig po sa sanlibutan ay maaaring ituring na pagkakaroon ng ibang dinidiyos. Sabi po sa Filipos chapter 3 verse 19, kapahamakan ang kahinat na nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. At wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Mag-ingat tayo mga kapatid. Mag-ingat po tayo. Dahil ang labis na pagkahumaling natin sa mga bagay sa sanlibutan ay maaaring pagsamba natin sa Diyos-Diyosan o ginagawa na natin Diyos-Diyosan sa ating buhay. Bagamat nagpakilala tayong Kristiyano, pero sa kabila ng ating pagkatao,
mayroon tayong mga dinadiyos sa ating buhay, nang higit sa ating Diyos. Ang dinidiyos na natin ay mga bagay sa sanlibutan. Iyon na ang mas mahalaga sa atin. Doon na natin ibinubuhos ang lahat ng ating panahon at atensyon. Ang ibinibigay na lamang natin na panahon sa Diyos, 1 minuto. Pero ang ginagawa na natin sa sanlibutan ay wanto sawa. Iyon na ang mas mahalaga sa atin. Doon na natin ibinubuhos ang lahat ng ating panahon at atensyon. Sa labis na pagmamahal natin sa mundo, sinasabi natin na mas kaibig-ibig ang mundo kaysa sa Diyos. Na hindi sapat ang Diyos sa iyo, na ayaw mo na sa Diyos, at mas gusto mo na ang mundo. Kapag nahahati pa rin ang pag-ibig natin sa Diyos, yun po yung indikasyon na mayroon pa tayong hinahanap. Hindi pa tayo sapat. Hindi pa sapat yung pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin. Mayroong kulang pa. Dahil kung talagang ang Diyos ang gusto mo, hindi mo sana siya tinatalikuran at ipinagpapalit. At hindi ito tolerate ng Diyos ang ating pag-ayaw sa Kanya. Hindi man po mangyayari, mga kapatid, na kapag inayawan natin ng Diyos ay walang mangyayari sa atin o abaliwalain tayo ng Diyos. Parurusahan niya tayo sa ating pagtataksil sa Kanya. Ayaw ng Panginoon ng nahahating katapatan. Kaya tinuturuan tayo ni Pablo na magkaroon ng iisang focus. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 1 to 3. Colossians chapter 3 verse 1 to 3. Babasahin ko po siya sa New Living Translation. Since you have been raised to a new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth. For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. Kung tunay na tayo ay may bagong buhay na, hindi na natin itutuon ang ating isip sa mga bagay na panlupa, kundi sa mga bagay na panglangit na kung saan naroon si Kristo. Kung tunay na mahalaga sa iyo si Kristo, dapat ang minamahalaga mo ay ang mga bagay na mahalaga din kay Kristo at may kinalaman kay Kristo. Kaya hinahamon po tayo ni Pablo. Hinahamon ni Pablo ang mga taong ang puso ay tumatalikod na sa Diyos at narahuyo na sa mundo. Sino ba talaga ang totoo nating iniibig? Let's check our heart. Sino na ba talaga ang totoo nating iniibig? Talaga ba tayo nakaranas ng kapanganakang muli? Talaga ba naranasan natin ang pag-ibig ni Kristo? Pangalawa po, na bakit ba ang umiibig sa sanlibutan at sa mga bagay sa sanlibutan ay nagiging kaaway na ng Diyos? Pangalawa, dahil ang taong nagmamahal sa mundo at naghahangad ng mga bagay sa mundo ay nakikipag-alit sa Diyos. Sa Santiago chapter 4 verse 4, yung talata po na binasa natin kanina, sabi po doon, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinakaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway ninyo ang Diyos? Ang taong nakikipagkaibigan po sa mundo ay kinakaaway ng Diyos. Hindi ang Diyos ang nangaaway sa Kanya. Siya ang nang-aaway sa Diyos. Siya ang nagdedeklara ng away sa Diyos. Walang war, pero nagkakaroon ng war. Sa Romans chapter 8, verse 7 to 8. Romans chapter 8, verse 7 to 8. Ay ganito po ang sinasabi. Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sabi po sa English,
The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God, sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Sabi po ng talata, iyong taong nahuhumaling sa sanlibutan ay nakikipag-alit sa Diyos. Sa English po ang ginamit na salita ay hostile to God. Hindi ang Diyos ang hostile sa Kanya, kundi siya ang hostile sa Diyos. Siya ang lumalaban sa Diyos. Siya ang nag-uumbang sa Diyos. Siya ang may galit o laban sa Diyos. Siya ang may ipinakikipaglaban sa Diyos. Siya ang kumokontra sa pamamaraan ng Diyos. Siya ang ayaw magpasakop at sumunod sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng isang mananampalatayang nakikipag-alit sa Diyos. Ang pagkahumaling sa mga bagay sa sanlibutan ay direktang pagrerebelde sa Diyos. Ang pagkahumaling sa mga bagay sa sanlibutan ay direktang pagrerebelde sa Diyos. Ipinipilit ng taong makalaman ang kanyang gusto at nilalabanan niya ang gusto ng Diyos. At iyon po ay pagrerebelde, paghihimagsik. Kung ano ang ayaw ng Diyos, iyon ang kanyang ginagawa at ginugusto. Ang kanyang isip ay laban sa iniisip ng Diyos. Kaya magkakontra silang dalawa. Ginagalit ba niya ang Diyos? Ano ang gusto niya? Ang Diyos ang susuko at susunod sa gusto niya. Na parang yung magulang sa anak, na kapag ang anak ay nagrebelde, gusto ng anak na ang magulang ang susuko sa kanya. Sabi po sa Galatians chapter 5, verse 17. Galatians chapter 5, verse 17. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kaya kapag tayo mga kapatid ay pinananahanan na ng banal na Espiritu, and at the same time ay nakikipagkaibigan pa rin tayo sa sanlibutan, nagkakaroon ng paglalaban. Dahil hindi pwedeng manaig ang ginugusto ng sanlibutan sa ginugusto ng ating Espiritu. Ang nasa ng laman at ang nasa ng Espiritu Santo ay magkalaban. Hindi talaga sila pwedeng magsama. Kaya hindi pwedeng isipin ng Kristiyano na maaari siyang mamuhay na makasanlibutan bagamat sumasampalataya na siya kay Jesus. Palaging lalabanan ng kanyang mga nasang makalaman ang mga ninanasa ng banal na Espiritu. At para sa kanya, at hindi niya magagawa ang ninanasa ng Espiritu Santo kung palagi natin pinagbibigyan at naa-attract tayo at naa-attach na tayo sa sanlibutan, hindi na natin magagawa yung ninanasa ng ating Espiritu. Mamimigati na ang ating Espiritu at hindi yun maganda para sa atin. Kailangan ng Kristiyano na labanan ang nasa ng laman para masunod niya ang ninanasa ng Espiritu Santo. Iisa lang ang pwedeng manaig sa kalooban ng tao, ang nasa ng laman o ang nasa ng Espiritu. At nasa atin ang pagdedesisyon kung ano ang pagbibigyan natin at kung ano ang palagi nating susundin. Kapag ang pinagbibigyan ng tao ay ang nasa ng laman, automatic na kinakaaway niya ang Diyos. Nakikipag-alit siya sa Diyos. Dahil ang ninanasa ng laman ay kalaban ng ninanasa ng Diyos. Ang totoo mga kapatid, ang taong makasanlibutan ay hindi kayang sumunod sa Diyos. Dahil ang mga pagnanasa ng laman ang nagtutulak sa kanya na labanan ang gusto ng Diyos. Kaya ang ginagawa niya ay ang kabaliktaran na gusto ng Diyos. Hindi naman ibababa o babaguhin ng Diyos ang kanyang pamantayan.
at kabanalan para lamang i-accommodate ang taong nagpipilit ng kanyang kasalanan. Never pa pong nangyayari iyon. Dahil magmula noon, hindi ibinababa ng Diyos ang kanyang standard at ang kanyang kabanalan para pagbigyan ang gusto ng tao. Ang gusto ng Diyos ay tayo ay magpasakop sa Kanya, mapagharian niya. Kaya talagang magkalaban silang dalawa. Paanong hindi magiging kalaban ng Diyos ang isang taong ang ginagawa ay direktang kabaliktaran ng gusto ng Diyos? Hindi nga sila magkakasundo o maaring magsama ang pag-ibig sa sanlibutan at ang pag-ibig sa Diyos. Ang pagkahumaling sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Naghahamon tayo ng away, nag-uumpisa tayo ng away. Kung gusto nating hindi maging kaaway ng Diyos, ang banal na Espiritu ang gawin nating patnubay sa ating buhay. At hindi na natin susundin pa ang pita ng laman, kagaya ng sinasabi ng talata kanina. Tayo ang dapat sumuko at magpasakop sa Diyos kung gusto nating maging kakampi natin ang Diyos at maging kakampi natin siya. Hindi ang Diyos ang susuko at susunod sa gusto natin. Kailanmay hindi ito tolerate ng Diyos o hindi ipagbibigyan ng Diyos ang mga gusto natin. Ang sino man nakikipagkaibigan sa mundo ay nakikipag-alit sa Diyos. Kaya huwag mong lokohin ang iyong sarili, kapatid. Kapag nakikipagkaibigan ka sa mundo, nakikipag-away ka talaga sa Panginoon. Nagwawagayway ka ng bandilang pulalaban sa Diyos. Walang ibang paliwanag o interpretasyon diyan, kundi talagang binabagbag mo at nilalabanan ang Diyos. Ang malungkot, mga kapatid, kapag nahuhumaling tayo sa mga bagay sa sanlibutan, ang naghihintay sa atin ay kaparusahan ng Diyos. At yun ay tiyak. Hindi papayag ang Diyos na nilalabanan at nilalapastangan natin siya at wala siyang gagawin o palalampasin lamang niya ang ating kalapastanganan. Hindi ganun ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makatarungan. Bagamat siya'y mapagmahal, pero ang Diyos din ay makatarungan. Sa Exodus chapter 20 verse 5, yung talata po natin na binasa kanina, ang sabi, huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinmang mga Diyos. Diyos ang iyan sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Paparusahan ko ang ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Pansinin po ninyo iyong salitang, paparusahan ko ang aayaw sa akin. Kaya ang pag-ibig sa sanlibutan ay indikasyon na ayaw mo na sa Diyos. At gusto mo ng pamamaraan at sistema ng mundo. Hindi ipagwawalang bahala ng Diyos ang ating pag-ayaw sa Kanya. Ang ating paglaban at pagrebelde. Tiyak na parurusahan iyon ng Panginoon. Pangatlo, at panghuli, na bakit ba ang umiibig sa sanlibutan at sa mga bagay sa sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? Pangatlo, dahil kinamumuhian ng Diyos ang lumalabag sa Kanyang kalooban. Dahil kinamumuhian ng Diyos ang lumalabag sa Kanyang kalooban. Hindi lamang ang taong makamundo ang nakikipag-alit sa Diyos. Ang Diyos man ay napupuot din sa mga taong lumalabag sa Kanyang kalooban. Ang sabi po sa Colossus chapter 3, verse 7, noong pinaghaharian pa tayo ng masasamang pita, namuhay tayong kasakasama ng mga gumagawa ng mga pitang makalaman. Pero ngayon na sumasampalataya na tayo kay Jesus, inuutusan naman tayo sa verse 8, na itakwil na natin ang lahat ng ito. Wala tayong ititira, wala tayong iiwan. Dapat nang mawala sa atin ang mga pitang makalaman, sa halip, ang dapat nating isaisip at pagsumakitan ay ang mga bagay na nasa langit. Mga bagay na panlangit at hindi panlupa. Sa Romans chapter 12, verse 1 to 2 naman po.
Romans chapter 12, verse 1 to 2, ay ganito po ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ano ang nais ng Diyos, mga kapatid? Magbago tayo ng pag-iisip para daw maunawaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil kung walang nangyayaring pagbabago ng ating pag-iisip, hindi nga natin lubos ang mauunawaan kung ano yung plano niya at kalooban niya para sa atin. Kaya bakit tayo inuutosang humiwalay at huwag makiayon sa mundo? Ang sabi po ng Colossus chapter 3 verse 5 to 6, sinabi ni Pablo na ang mga pitang makalaman gaya ng pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at pag-iimbot ang dahilan kaya namumuhi ang Diyos sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Ano daw? Ang mga pitang makalaman ang dahilan kaya namumuhi ang Diyos sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Kaya ang pitang makalaman ang nagtutulak sa tao para lumabag sa kalooban ng Diyos. Kaya pag pinagbibigyan natin ang ating laman, lumalabag tayo sa kalooban ng Diyos at kinamumuhian iyon ng Diyos. At kapag nalalabag natin ang kalooban ng Diyos, napupuot na natin siya. At napupuot siya sa atin. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Hindi natin maaaring i-please ang Diyos kung nabubuhay tayo ayon sa laman. At kailanman hindi natin mapiplease talaga ang Diyos kapag tayo nagpapatuloy na namumuhay sa laman. Paano malulugod ang Diyos sa atin kung ang ating ginagawa ay ang kabaliktaran ng kanyang gusto? Ang gusto ng Diyos ay mamuhay ka sa kabanalan. Ang ginugusto naman ng iyong laman ay mamuhay ka dito sa kasalanan. Minsan iniisip natin na ang Diyos ay madaling i-please. Kahit gumawa tayo ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, basta gumawa lamang tayo ng kaunting nakalulugod sa Kanya, ay ayos na yun. Ganun po ba ang pananaw natin? Ganun po ba natin iniisip yun? Hindi napapansinin ng Diyos ang ibang bagay na ginagawa nating labag sa kalooban niya. At dito tayo maling-mali, mga kapatid. Ito ang maling pag-iisip na mayroon ang tao tungkol sa katotohanang mahal na mahal tayo ng Diyos. Ay dahil mahal naman ako ng Diyos, ay apagpatawad na niya yung ginawa ko kahapon. Pero ayaw ng Diyos na nagpapatuloy tayo sa mga gawang makalaman. Dahil sa labis sa pagmamahal ng Diyos, iniisip natin na palalagpasin ng Diyos ang ating mga kasalanan at pagsuway. Hindi po ganoon ang Diyos. Bagamat mapagmahal ng Diyos at mahal na mahal niya tayo, ngunit siya'y makatarungan din naman at hindi niya pinalalagpas ang kahit anumang kasalanan. Nalilimutan natin na ang Diyos din ay makatarungan at hindi niya aariing walang sala ang nagkasala. Kaya sa hukuman ng Diyos, ang nagkasala ay nagkasala. Sa Exodus chapter 34, verse 7, Exodus chapter 34 verse 7 ay ganito po ang sinasabi. Sabi ng Diyos, tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalangsang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama. Ang pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na salinlahi.
Bagamat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, patuloy siyang nagpapatawad sa mga taong gustong mabago ang buhay at makatanggap ng kanyang kapatawaran. Pero ang sabi niya, hindi niya pinalalampas ang kahit na anong kasamaan at yung pagpaparusa niya hindi lamang sa iyo, kundi yun ay aanihin hanggang sa 3 at sa 4 na salinlahi. Ganon katindi ang maaari nating gawing pagre-rebelde at pag-ayaw sa Diyos. Ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga pangako. Pinatatawad niya tayo, pinapagpapasensyahan niya tayo sa marami nating kalapastangan sa Kanya. Minamahal at inuunawa niya tayo kahit sa mga panahon na hindi natin siya mahal. Pero ang pagmamahal ng Diyos ay hindi mangungonsinti ng mali at masama. Hindi ko mo nagpapasensya sa at nagpapatawad ngayon, ay hindi na niya tayo sisingilin sa ating tahasang pagsuway at paglaban sa Kanya. Ang bawat pagsuway natin sa Diyos ay itinuturing ng Diyos na singilin o utang natin sa Kanya. Kaya ang kasalanang hindi na ipapatawad at hindi nakakatanggap ng kapatawaran ng Diyos hanggang ngayon, ay sisingilin pa rin ng Diyos at may utang pa rin tayo sa Kanya. Isang araw sisingilin ng Diyos sa atin ang lahat ng ating pagsuway. At ang lahat ng kasalanan ay palaging may katumbas na parusa. Hindi aariin ng Diyos ang nagkasala na walang kasalanan. Itinuturing ng Diyos na kaaway ang lahat ng sumusuway sa Kanya. Sa Awit chapter 5, verse 4-5, ay ganito po ang sinasabi. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidway di mo papayagan, ang mga palalot masasamang asal iyong itatakwil at kasusuklaman. Kaya hindi lamang po sa ating mga pagsuway napupuot ang Diyos. Hindi lamang doon sa ating ginawa, kundi napupuot din po siya sa mga taong sumusuway sa Kanyang kalooban. Kapag ang kalooban ng Diyos ang inasubok natin at inabangga natin, kinapupuotan tayo ng Diyos. Paano bang napapagsabay ng Diyos ang Kanyang pagiging ganap na mapagmahal at ang Kanyang pagiging makatarungan at matuwid? Dahil sa Kanyang pagmamahal, ayaw niya tayong parusahan. Hindi po ba dapat tayo yung kaparusang si Jesus ang umako? Dapat tayo po mag-aani noon. Pero dahil ang Diyos ay mapagmahal at dahil dun sa pagmamahal na hindi kayang maunawaan at matarok ng ating pag-iisip, ayaw niya tayong parusahan. Pero dahil sa Kanyang katarungan, talagang namumuhi siya sa ating kasalanan at itinuturing niyang kaaway ang talagang sumasalangsang sa Kanya. Hindi po yun palalampasin ng Diyos. Tiyak na parurusahan niya ang tao at isang araw, tutuusin ng Diyos ang lahat ng ating pagsuway. Pero para huwag tayong maparusahan, inako po ni Jesus ang parusang dapat tayo ang tumanggap. Nagdusa siya at namatay sa krus at sa Kanya na lamang ibinuhos ng Diyos Ama ang Kanyang matinding galit dahil sa ating mga kasalanan. Kaya lahat ng sasampalataya sa ginawa ni Jesus ay mapapatawad at hindi nasisingilin ng Diyos Ama sa kanilang kasalanan. Ngunit lahat ng ayaw magsisi at magpasakop kay Jesus, ay tiyak na mapaparusahan at makararanas ng puot ng Diyos sa araw ng paghukom. Sa akin pong pagtatapos, naunawaan natin ngayong umaga na ang mamuhay na makamundo, ang pag-iisip na kagaya ng kung paano nag-iisip ang tagamundo, ang pagpapahalaga sa mga bagay na mga minamahalaga ng mundo, ang pakikiayon sa takbo ng mundong ito, ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan, at pakikigaya sa ginagawa ng mga tagamundo ay kinamumuhian ng Diyos. At sino mang gumagawa nito ay nagiging kaaway ng Diyos at kailanmay
hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ipagpapatuloy ba natin ang ating pakikipagkaibigan sa mundo? Kung tunay na nakipag-isa na tayo kay Kristo, dapat na nating talikuran, iwaksi, iwanan at kamuhian ang mga bagay na makasanlibutan. Tayo ay nasa mundo, ngunit hindi tayo dapat mamuhay na kagaya ng mundo. Kung hindi kinakaaway mo ang Diyos at tiyak na parurusahan ka. Magwawakas po ako mga kapatid sa Exodus chapter 34 verse 7. Yung talata po na binasa natin kanina, sabi doon, tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsalangsang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Paanong ang Diyos ay nagpapatawad ng lahat ng pagsalangsang at kasalanan, ngunit hindi pinalalampas ang kasalanan, kundi pinarurusahan niya hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ang Diyos ay mapagpatawad at kaagad niyang pinapatawad gaano man kalaki ang kasalanan kung ang tao ay nagsisisi, umaamin sa kasalanan at humihingi ng tawad. Ang Diyos din ay mahabagin, ngunit ang kahabagan niya ay mararanasan lamang ng mga taong nagpapakupkup at nagpapasakop sa Kanya. Ang Diyos ay matapat sa Kanyang mga pangako, ngunit may katungkulan lamang siyang kakalingain ang mga taong sumusunod sa Kanyang kalooban. Ang Kanyang katarungan at pagpaparusa ay tiyak na mararanasan ng mga taong umaayaw sa Kanya at sa Kanyang mga pamamaraan. Lahat na nagre-rebelde sa Diyos at patuloy na gumagawa ng laban sa ipinag-uutos niya ay tiyak na tutuusin ng Diyos at pananagutin. Sabi sa Ezekiel 18 verse 1 to 4 and 30, hindi pagbabayarin ng Diyos ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang, ngunit ang sumpa at konsekwensya ng kasalanan ginawa ng magulang ay tumatagos at nararanasan hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Malibang pagsisihan natin at talikdan ang ating kasalanan, sabi ng Lucas chapter 13 verse 3, Lucas chapter 13 verse 3, napapahamak din kayong tulad nila. At sa Tito chapter 2 verse 11 to 12, ang ganito, sapagkat inihayag ng Diyos ang Kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Ang kagandahan ng loob ng Diyos, mga kapatid, ang nag-aakay sa atin upang talikuran ang likong pamumuhay. Ang kagandahang loob din ng Diyos ang nag-aakay sa atin na tanggihan ang damdaming makalaman. At ang kagandahang loob ng Diyos ang nag-aakay sa atin na mamuhay ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Kaya kung nararanasan natin at talagang totoo sa atin yung kagandahang loob ng Diyos na yun sa atin, maglilika yun ng malaking pagbabago sa ating buhay. Hindi tayo kinokonsente ng kagandahang loob ng Diyos para magpatuloy sa pagsuway. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 1 to 2, Romans chapter 6 verse 1 to 2. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Malinaw po mga kapatid. Tayo daw po ay patay na sa kasalanan, kaya't hindi na dapat tayong namumuhay sa pagkakasala. At sa verse 12, sabi doon, huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang
mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Kaya wag na po nating kasangkapanin ang biyaya at kagandahang loob ng Diyos bilang lisensya para magpatuloy tayo sa pamumuhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Maaalipin tayo ng masasamang pita ang nalaman. Sa halip, hayaan nating ang kabaitan, pagpapasensya at kabutihang loob ng Diyos sa atin ang mag-akay sa atin para mamuhay ng karapat-dapat sa Diyos. Pansinin po ninyo ang salitang umaakay sa atin dun sa talatang binasa natin. Ang salitang umaakay ay nagpapahiwatig ng banayad na pagtuturo at paggabay. Umaakay sa atin. Inaakay tayo ng Diyos para ito ang ipamuhay natin. Inaakay tayo ng Diyos para yung mga bagay na hindi kaya natin sa ating sarili, siya ang gagawa at tutulungan niya tayo para matupad yung nais niya sa buhay natin. Kaya ang salitang umaakay ay nagpapahiwatig ng banayad na pagtuturo at paggabay. Hindi namimilit, hindi namimwersa. Tayo pa din at ang gusto pa din natin ang masusunod, ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay banayad na humihimok sa atin. Napiliin natin kung ano ang nakalulugod at gusto ng Diyos. Gantihan po natin ang pagsunod ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Huwag paglaban, huwag pagrerebelde, huwag pagrereklamo. Huwag pagpipilit ng ating sariling gusto. Mayroon lamang hangganan ng maaaring ipagpasensya ng Diyos sa atin at pagkatapos noon ay kaparusahan na. Kaya huwag nating sayangin ang kagandahang loob ng Diyos.